kami po'y makikibalita lamang dito nga po sa kasalukuyang sitwasyon diyan po sa mga apektadong bayan dito po sa katatapos lamang na pagputok po ng Mount Bulusan. Kumusta po diyan? Ano mga bayan ang pinakaapektado? We have about 15 barangays. Medyo bumaba ng konti yung west-southwest yung drift ng asphalt. So dito sa barangay LGU Irusin, medyo maraming barangay tayo dito. At isa na lang dito sa may LGU Buban and some barangays of Bulan. So medyo madami-dami ngayon. So sa akin assessment, parang medyo mataas or malawak yung inabutan ng abo na sa ngayong pagputok na 29. Oo, ito pong 15 barangays na to, ilang individual o pamilya po ang apektado nito? We have about, madami yung numbers but we have only about, ang render natin dun sa, ang nagpunta sa evacuation, we have about 211 individuals. So that is about more than 60 families ata yun. Sa dalawang barangay ng Irusin. Mumbon and isa sa Mumbon. I think the rest is coming from Pugon. So yan lang po ang itala natin ngayon. Oo, 211 individuals pa lang po sa ngayon ang kinakanlong sa mga evacuation centers. Pero kung sakali po, kasi kagabi nagkaroon nga ng phreatic eruption dyan, inihahanda na rin po ba natin yung mga residente para lang sa posibilidad, kung sakali man, wag naman po sana, na magkaroon po ulit ng susunod na phreatic eruptions. Meron na po ba tayong ongoing information drive para po sa mga residente dyan kung magkakaroon man ng paglikas? Nagkaroon na po tayo niyan because the advisory given by the PBOX last April 12. So agad-agad si Governor Buboy nagpatawag ng meeting through administrator. So lahat, we revisit the plan and then the deployment including the resources na pwedeng gamitin. So immediately, nung 28, na-execute natin. And especially last night, na-executed pa natin. Kaya last night at 11 midnight kagabi, almost clear na yung Maharlika kung makikita mo sa monitor nyo. Clear na yan ng gabi. 12 midnight. Wala tayong problema sa motorista going to, especially yung going to Visayas and Mindanao. Wala tayong problema, malinis. Bukod po dito sa damage sa mga kabahayan at sa mga apektado pong residente diyan, yung agriculture na damage po natin diyan sa area dahil po dito sa ashfall, nakikita na po ba natin sa ngayon? Kahapon po nagkaroon tayo ng aerial view or yung we have the granted by the Philippine Air Force na magpalipad ng chopper, and then nakita natin na meron tayong may mga puno. Pero sa tingin ng during the assessment, parang hindi naman gaano karami or mabigat or makapal yung mga nandun. So definitely, pag natin ng pag-ulan, baka bababa. And then so far, wala pa naman tayo yung report or reported ng mga damages sa agriculture. Oo. Contamination po sa tubig natin dahil ang tindi po ng ashfall dun sa mga litrato na nakikita namin ngayon. That is already included during the previous meeting. So we have already distributed ng mga aquatab. And then kahit nga yung mga tawag dito, yung mga instrument for doon sa mga may problema sa paghinga, we have already deployed sa mga Aritio and District Hospital. And we have also a reserve na pwedeng gamitin na mag-distribute ng tubig. And the provincial government, meron tayong water refilling station. We can deliver yung mga pilikan ba yun, yung lalagyan ng water to distribute doon sa mga barangay. Oo.